Ngayong tag-ulan, Edices, ito nga pala yung ginagamit kong motor. Matagal ko na pangarap na magkaroon dito Suzuki Smash. At ngayong tag-ulan, ito yung napili ko na gamitin pang araw-araw. Kasi kagaya ng reputasyon na build niya, very reliable pa rin talaga ang legendary na Suzuki Smash. Syempre ngayon, FI na. Napakagaan lang ng motorsiklo na to, Nedisense. Grabe, pwede talaga sa beginner. Tapos naka-upright sitting position lang, Nedisense, kaya walang ngalay kahit mahabang biyahe. At saka Asian height friendly pa kasi 5'4 lang ang height ko, pero abot na abot ko tong isang to. Tapos syempre, pwede ka pa rin mag-angkas kasi napakalawak ng room for our pillion ride dito. Ang lapad ng upuan nitong bagong Smash, Nedisense, gagaya ng dati, napakanipis lang. So gustuhan ko rin yung tunog niya dahil FI na siya, mas smooth na yung engine, mas matipid na sa gasolina. Buruin mo kahit 3.5 liters lang yung kanyang fuel tank capacity. 68 kilometers per liter na yung fuel consumption niya. Nagustuhan ko rin yung bago niya mukha, Nedisense, kasi mas malapad na siya ngayon, mas modern. So mas mukhang mamahalin talaga siya compared dun sa dati. Yung dati kasi is carb type pa. So this one is FI na, Nedisense. Kaya marami talaga nag-a-eye na mag-upgrade from carb to FI. Pero kung kukuha ka pala ng first motorcycle mo, isa to sa marirecommend ko. Tignan mo naman kung gaano ka-clean yung look niya. Nandun pa rin yung hinahatid ng Smash talaga na very appealing sa masses. Pangmasa talaga ng motorsiklo. Matipid sa gasolina, reliable, maaasahan kahit na tumawid ka sa mga baha-bahaan. Perfect talaga sa mga delivery rider natin o kaya naman ay mga nangangailangan na motorsiklo na talagang no excuses. Kailangan gamitin talaga kahit na ganito na bumabagyo. So ito si Suzuki Smash FI yung isa sa marirecommend ko, Nedisense, kasi tried and tested ko na. Ito yung gamit ko ngayon at ilang baha na talaga yung napuntahan namin pero wala pa rin talagang kupas. Kayang-kaya. Sisiw na sisiw yung mga baha na nadaanan ko. Pagdating sa decals, Nedisense, minimal lang naman yung decals siya dito sa may bandang unahan. May 2 lines lang tayo dito na silver, tapos meron tayong Suzuki dito. And then yung Suzuki emblem niya sa bandang gitna. Halogen type pa yung kanyang pinaka-headlight, Nedisense, pero pwede naman niyang palitan na bulb lang, di ba, na LED para mas maliwanag. For the side mirrors, ganun din, very plain and simple lang siya. Hindi siya dahon type, medyo may pagka-oblong pa yung kanyang shape. And then we also have a very stylish na tambucho. Itong gamit ko, Nedisense, is yung mura lang na version, which is yung drum brakes lang. Pero kahit na drum brakes yan, okay lang kasi hindi mo naman plano din na magmabilis tsaka yung carb type nga, drum brakes na din naman yun, di ba? Ang nagustuhan ko dito, Nedisense, ay meron pa rin po siyang built-in na kickstart. So kapag ka na-discarga yung engine mo at hindi na gumagana yung kanya push start, pwede mo pa rin sipain or i-kickstart. One kick lang Sound check. Ganda ng tunog May foot brake pa rin tayo sa unahan para sa ating rear. Tapos meron naman tayong hand brake for our hand lever for our front brakes naman, Nedisense. Spoke wheel pa to kaya matibay to kahit na sa mga lubak-lubak na kalsada, kahit medyo umoff-road ka pa ng konti, kayang-kaya, matibay yan, spoke wheel. Subok na subok ko na yan, Nedisense. Then dito naman sa likod, Nedisense, ay naka dual shock naman siya. So maganda pa rin po yung feedback nito sa bumpy roads. Meron din siyang very decent na seat storage, Nedisense. 7 liters yung kanyang seat storage dito. So di pa kasya ang helmet pero may mga hooks naman dito for our helmet. And then dito mo rin matatagpuan yung kanyang fuel tank. Tapos meron din tayong very sturdy na grab for our pillion ride. Medyo patulis yung kanyang taillight, Nedisense. Ayan And then very visible naman yung kanyang mga turn signals. Meron tayong rubber na foot pegs para sa ating pillion ride. Ganun din sa driver. Rubber din siya. So kahit na basic lang yan, matibay naman tsaka pang matagalan. So meron din siyang medyo konting space dito sa may bandang unahan, Nedisense. Though unlike sa mga scooters na malaki yung parang gulay board, dito sa isang to, pwede kang bumili ng mga aftermarket na hook dyan. Tapos, tsaka mo siya lagyan ng, let's say, bigas, bagong bili. Pwede mo pa rin ipatong dito sa may bandang unahan. Sa susian naman, Nedisense, hindi pa siya keyless, syempre. Basic lang po itong motorcycle na to, pero pang masa talaga. May key shutter naman po siya para hindi masundot-sundot ng mga bata. Tsaka, syempre, nalalako yung manibela niya. Ayan, para hindi maitulak ng magnanakaw. Kung sakali man naiiwanan ninyo, o kaya naman ay medyo nasa bahaing lugar kayo, ipaparada nyo lang sa hindi inaabot ng tubig. Pamamaya, hindi nga inaabot ng tubig, inaabot naman ng magnanakaw, diba? So, kahit papano, pahirapan nyo naman sila ng konti para makapag-buy ng enough time para marespondehan, di ba? At saka hindi na nila pagtangkaan. At least man lang merong mga anti-theft feature. Gusto ko rin itapaludo niya, Nedisense, yung kanyang body color hanggang dito sa may bandang unahan. Tapos, yung extension na kulay black lang hanggang dito sa may bandang pinakailalim. Syempre, napaka-importante niya, lalo na ako. Sa semi-automatic ako nag-start. Nung wala itong mga ganitong tapalodo, Nedisense, sa babasa yung pinakamakina. Tendency, matitirikan ka, lalamig yung makina. O kaya naman ay pwede magkaroon ng further na mga sira kapag nagpa-mekaniko ka. Tapos, ang ganda ng kulay niya. At least yung candy red,
red summer. Tapos parang may patilya siya dito na black trims. Sa loob, black trims din Edisens. And then, Smash FI na decals dito. Kakulay din niya yung decals. Red and black na combination na may konting silver. Yun, very straight to the point lang din, no? Semi-automatic pala to Edisens, kaya gas and go ka na lang. 4-speed yung kanyang gearing, transmission. Tapos, analog yung kanyang display, but you have all the information that you need, especially sa mga malalabo ang mata. Very straight up lang naman siya, madaling maintindihan. Fuel gauge, speedometer, may odometer, tapos may gear position din. Tapos meron din turn signals indicator, high beam indicator, tsaka check engine. Sa mga buttons, meron lang tayo ditong push start, meron tayo ditong high beam, low beam, turn signals, at tsaka busina. Yung kanyang pinaka-gearing Edisens dito sa may bandang paa para magdagdag sa unahan, tapos para magbawas sa likuran naman. So very basic lang. Pwede sa beginner. Actually ako semi-automatic talaga yung first motorcycle ko eh. Kaya malapit sa puso ko talaga at gusto ko talaga magkaroon na itong Suzuki Smash. So thankfully ngayong bumabagyo na days ay ito yung gamit-gamit ko at talagang satisfied ako kasi hindi niya ako binigo sa kahit anong road condition. When it comes to engine, we have 4-stroke, single cylinder na single overhead cam na naka 2 valves engine na may 51 by 55.4 mm na bore and stroke. Tapos kaya nito mag-produce ng maximum power na 6.9 kilowatts at 7,000 RPM. Tsaka maximum torque naman na 9.10 Newton meters at 6,500 RPM. 113cc to be exact, fuel injected na, kaya kahit 3.7 liters lang yung kanyang fuel tank capacity ay we can expect around 68 kilometers per liter na fuel consumption. Grabe, napakatipid nun. Sobrang layo na na mararating mo bago mo maubos yung 3.7 liters na yan na fuel consumption dito sa ilalim ng upuan niya. And syempre air cooling system pa lang din po to, pero under 200cc naman siya, kaya very compatible pa rin sa air cooling system. Pwede pa rin pong ibiyahe ng malayuan at saka menos pa sa maintenance. So 4-speed constant mesh yung kanyang transmission type at meron din tayong telescopic suspension sa unahan at saka swing arm naman sa likuran. 70 by 90 17 inches yung kanyang front tires at 80 by 90 70 naman sa likuran. At kung magpapalit tayo ng tires, we can use Zeneos tires para masigurado natin na pang matagalan, matibay at maaasahan. So itong binili ko na Edisens is drum brake pa lang to sa unahan at saka drum brake sa likuran. Kaya ito yung gamit-gamit natin ngayong tag-ulan. Pangharabas ko talaga to. May mga kulay na Candy Summer Red. Ito nire-review natin. Metallic Matte Stellar Blue, Titan Black. At saka meron po kayong option para sa naka-mugs naman. Itong akin binili, pangharabas talaga kaya naka-spoke. Meron din pong disc brake version. So we have an overall length of 1,910 by 690 by 1,085 at wheelbase sa 1,220 mm. Ground clearance nito mataas din, above average 145 mm, kaya kahit na lubak-lubak yung kalsada or medyo mataas ang baha, walang problema. Kayang-kaya niyang i-endure. At saka kahit medyo mapa-offroad ka pa kung nakatira ka sa mga probinsya or mahilig ka lang mag-adventure at long ride. 94 kilograms lang siya, kaya napakagaan, ang daling iwas-iwas, iparada, hindi ka manghihinayang gamitin yung motorsiklo mo kahit malapit lang yung pupuntahan mo or bibili ka lang sa tindahan. 755 mm yung kanyang seat height, kaya kahit 5'4" in height na kagaya ko, baka kahit 5 flat pa ay abot na abot po ito ng walang kahirap-hirap. Ang presyo, ito po ngayon ay merong SRP na 67,400 pesos para dito sa drum brake edition na ginagamit natin. At kung gusto niyo naman ng disc brake version ay pwede niyo siyang mabili sa presyo 72,400 pesos lang. O di ba? Napakamura. Na-retain niya pa rin yung pangmasa niya na presyo at saka performance Edisens. Para sa inyo, sulit ba tong Suzuki Smash FI? Comment niyo naman dyan sa ibaba. Kung nagustuhan niyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ang mga ibang motorsiklo ang gusto niyo i-feature natin next vlog? Comment your suggestions below. Ngayon tag-ulan, ano pa kayo mga ibang motorcycle yung palagay ninyo talagang subok na at maaasahan? Baka yan na yung next natin i-review next vlog. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, ride safe always.